Yo, magandang araw sa inyo mga boss. So today magkwekwentuhan tayo mga boss kung paano nyo ba palalakasin yung triangle shot build nyo. Pansin ko din kasi sa ROMC community natin, madaming naliligaw or parang nahihinaan sila sa triangle shot nila. Pero ayun mga boss, no, for sure na nakita nyo yung tier list ng ibang mga YouTubers na triangle shot build din talaga yung isa sa malakas yung scaling dito sa Ragnarok and Classic server natin. So yun, tuturuan ko kayo ng mga basic tips mga boss kung paano papalakasin natin yung triangle shot nyo. And then also, kung may maidadagdag pa kayo bukod sa tips na ibibigay ko, pakidrop lang sa comment mga boss. So, simulan natin sa basic muna tayo mga boss. So, pinakang una dyan mga boss, ito, yung bow nyo mga boss. Dito manggagaling yung damage output ng triangle shot nyo mga boss. Ito yung may pinakamalaking ambag, yung bow nyo, yung Rogue's Master Bow. So, sa una mga boss, kulay blue yan eh. So, magsisimula kayo sa ganito muna yan. Yan. Ito mga boss, ito yung Rogue Master's Bow na hindi pa naka-level up. Pero pag pina-level up mo na siya mga boss, bukod dito sa stats na to, ito yung mga makukuha mo. May attack plus 60, attack plus 70, attack plus 80. Then ito, yan, dito na siya magsisimula mga boss pag level 4 na yan, yung Rogue Master's Bow nyo. Magiging, depende sa refine. So imagine mga boss, kapag plus 10 siya, plus 30% yung damage ng triangle shot. And then pag level 5 na siya, may attack plus 45 tsaka dextro siya. And then SP makakatulong din to since skill type tayo. Tapos ayan, attack plus 50, SP ulit, tapos Dex, and then yan. Ito mga boss, nasakit nito. Triangle shot damage plus 10%. So imagine mga boss, no? Kung plus 10 yung Rogue Master's Bow nyo, tapos meron siyang ganito, level 4, tsaka level 6, additional 40% damage yung total niya. So sobrang sakit niyan mga boss. Tapos, pagka ginawa nyo na siyang star, ayan, star na siya mga boss, or purple na siya, tingnan nyo yung, ito yung mga magiging additional effects niya. So sabi dito, ayan, ito yung meron na tayo, yung H refining plus 1, triangle shot damage plus 3%. Tapos, ayan mga boss, maging plus 20%. Imbis na 10% lang before, nung kulay blue pa siya, yung triangle shot damage na yan. So, mas tumaas siya mga boss. Tapos, meron pa yan dito boss. Itong refine plus 5 na to, ayan. Meron siyang additional attack plus 5%. Tapos, pagka plus 10 siya, meron siyang ignore depth plus 10%. And yung ignore depth din mga boss, yung isa sa mga katulong sa damage ng triangle shot nyo. So, butas talaga yung kalaban pag mataas yung ignore depth nyo. So yan mga boss, ito yung pinakauna, yung Rogue Master's Bow. I-invest, so kayo manghihinayang i-invest yung Zenny nyo dyan sa Rogue's Master Bow kasi sobrang sulit yan mga boss. Dyan manggagaling yung pinakamalaking source ng damage ng triangle shot nyo. Next mga boss is Rip Equipments. Yan, suot natin na siya. So sa Rip Equipments naman mga boss, kahit ito pa lang yung gamit mo, sobrang lakas na nung maibibigay niyan sa'yo. Napakalaki ng ambag niyan sa damage ng triangle shot nyo. Dahil, ayan, pero dapat tama yung pipiliin yung stats ng Rip Equipments ng mga boss. So, very F2P friendly siya. Yan. So, una boss, sa offhand, piliin nyo yung Strength plus 4, tsaka Dex plus 4. Tapos, ito yung effect niya. Yung Ignore Depth plus 12%. So, napakalaking bagay ng mga boss. Pag plus 6 siya, may additional plus 4%. And then, pag plus 12, meron siyang additional 6% ulit. So, total niyan mga boss, 12 plus 16. So, 18% na yun. Tapos, plus 4 pa. So, 22% Ignore Depth ng offhand na to alone, mga boss. Pag na plus 12 nyo. And madali lang naman boss mag plus 12 ng Rip Equipments. For sure alam nyo na yun, pwede siyang i-safe refine. Lalo na pagka nandito na kayo sa point na pwede nyo nang i-spam yung Warrior 100 na Rip. So for sure na-unlock nyo na to, itong star na to. Para meron kayong, there's a chance to drop gear with refinement level in the instance. So yung mga drops na to mga boss, pag nag-drop yun sa inyo, pag na-clear nyo yung ref, may mga apps siya. And then, ang alam ko, pagka plus 6 above, yung gagamitin nyo pang safe refine, mas malaki yung count niya. Hindi siya 1:1. So, the higher the refine, mas madali yung nasa safe refine, yung equipments niya. Kasi mas mataas yung bilang niya. Yan. Okay. So, sa offhand, mga boss, yan. So, ignore that. Yung i-ambag nitong offhand na to. Sa armor naman, mga boss, yan. Pag plus 12 na siya, ito yung total effects niya. Bukod dito sa Dex plus 8, yan, meron tayong physical damage plus 4%, plus 2%, tsaka plus 2%. So, a total of 8% siya mga boss. Total of physical damage 8%. Dito naman mga boss, sa garments natin yan, dapat ganito yung gamit nyo. Yung strength plus 6, tapos ignore that dito sa baba. So 7%, 4%, tsaka another 4% pagka plus 12 na siya. So ang total niyan mga boss, ang laki no? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15% mga boss. Wrap sealed decks, napakasakit na mga boss. And then dito mga boss, sa Adventure Masters box natin, meron tayong movement speed plus 8, malaking tulong yan mga boss. Dex plus 3, attack plus 45, tapos pagka plus 12 siya, meron siyang total na ganito mga boss, attack plus 2%, and then another attack plus 2%. So diba, malaking tulong yan mga boss. Tapos dito naman mga boss, dito preference nyo na lang, no? Pero ako, siguro parang for peace of mind ko lang, mas pinili kong mag-ignore depth na lang kaysa doon sa meron kasi yung ano boss, pwede kang mamili kung pipiliin mo ay ano, yung merong bracelet na attack percent. Ayan, ito mga boss. So pwede kayong mag-go dito kung gusto niyo, attack plus 2%. Total of attack plus 4% siya.
Oo, tama. Ito yung mga boss. Pwede kayong mag-go dito sa ganito, yung total of attack 4% or pwede din naman to, yung ignore depth. Kasi ang total nito mga boss is 6% ignore depth pag plus 12. Dito naman pag plus 12, attack plus 4% siya. So siguro mga boss, ako, nag-go na lang ako dito sa sa Adventure Master Necklace na ignore depth. Para lang sa peace of mind ko. Kasi more on focus din ako sa PvP. So parang kumbaga ginawa ko ng all-in-one yung gagamitin kong rift equip. So nag-go na lang ako dito sa ignore depth para hindi ko na iisipin na kulang ako sa ignore depth kasi ayun mga boss, mas mahirap kunin yung ignore depth kaysa dito sa mga attack na to. So mas mahalaga for me yung stat na to para lumakas yung triangle shot build ko. Yan. So dalawang ganun yung gamit ko mga boss. Yan. Tapos mga boss, sa naman sa equipments as a starter suggest ko ito yung gamitin nyo. Cut Ear Beret kasi attack plus 5% siya. Angel Spirit, alam ko snapping yata yung blueprint nito mga boss. So snap nyo na lang sa exchange, mura lang naman yun sa pagkakatanda ko. So ayan, attack plus 4% yan, malaking bagay yan mga boss. And then penetration plus 3%, ayan mga boss, butas yung kalaban pag ito yung gamit nyo. Tapos ni-research ko na dito mga boss, mas maganda daw talaga yung penetration compared sa mount na merong ignore depth siguro or attack percent na mount, mas maganda daw yung penetration mga boss. And then dito sa back naman mga boss, ito yung maganda, yung level D, madali lang i-craft to. Yung blueprint na to mga boss nasa glass high lang. Pili nyo lang yung blueprint na si craft nyo lang. Madali lang ito mga boss. Damage plus 5% yung habol dito. Sa tail naman mga boss, pag PBE okay na to. Yung kissing pouring. Nabibili lang to dun sa NPC sa Frontera. So ayan, damage to monsters 5% siya kasama yung MVP tsaka melee. So malaking bagay na to mga boss, 5%. Pero sa PvP, ito daw yung maganda mga boss Yung meron na akong blueprint na napulot na ayan mga boss. Itong Ice Ridge Sculpture. Yan. Ignore that plus 3% siya. Pero hindi ko pa alam kung itong sinabi dito na attacks have a 100% chance to reduce targets depth by 3%. Hindi ko alam kung sa normal attack lang siya or kasama yung triangle shot. Pero feeling ko kasama yung triangle shot kasi sabi naman attacks, hindi auto attacks or basic attacks. So feeling ko kasama siya. So maganda siya mga boss. Tsaka yun, ang pansin ko din wala naman kasi masyadong pagpipilian din sa tail. So pagka inisa-isa mo yung tail dito sa collection or sa adventure handbook, wala din talaga pagpipilian masyado. And ito yung lumalabas na the best choice para sa build natin na triangle shot. Yun. So next tip naman natin mga boss is yung enchant. So ano bang pipiliin nyo sa mga enchant ng gears nyo? So sa akin boss, ito yung na-research ko dyan. Ito yung pinakamagandang dapat yung kunin. Physical damage increase or PDI. Tapos kung may kasama attack yan, mas maganda. So PDI tsaka attack mga boss yung piliin nyo. Pero pag nakachamba kayo mga boss ng moral na enchant, pwede nyo na din i-keep yun. Mas valuable or mas mahirap gamitin yung enchant na yun. Hindi pala ako makapag Ayan, sige mga boss. Punta muna tayo sa Frontera. Tapos na din naman tayo magpa-level. Tapos mag-damage test din tayo mamaya. Yan. So sa enchant mga boss, ayun. Balik tayo sa enchant. Ayan mga boss, yung moral yung maganda. Pakita ko sa inyo yung effect niya mga boss. And pag lumabas to sa inyo boss, yung moral, kahit mapa level 1, level 2, level 3, or level 4 na moral lang yan. Pag level 4, ayun, endgame enchant na yun mga boss. So ignore depth, ito yung habol dyan mga boss. Ignore depth yung moral na yan. So pagka lumabas yan sa inyo, i-keep nyo na yan. Pero pagka hindi siya lumalabas, tapos parang mas naunang lumabas itong mga to, yung PDI, lalong na yung PDI, kung medyo nahihirapan siya lumabas, i-keep nyo lang boss yung attack muna. So kahit attack na lang muna yung kunin nyo. Pero yan, maganda to boss, yung PDI. Ito yung i-keep nyo. Pero pag lumabas yung moral, ito yung i-prior na boss. Keep nyo yung moral. So medyo mahirap kasi palabasin ito yung moral na to. So enough na yung ganito mga boss, PDI or attack. So sa lahat ng equips nyo boss, try nyo kumuha ng PDI. Yung sa iba ko mga boss, mostly attack lang yung meron ako. Dito pa lang ako sa bow nakachamba ng PDI. So ayan, meron attack dito, attack ulit, ayan, attack, tapos attack ulit. Tapos dito din mga boss sa mga headgears ko, papansin nyo may mga attack din yan. Yan, puro attack yan mga boss. So yun yung tip number 2 natin mga boss. Acer naman yung susunod bukod sa enchant. So ito mga boss, yung Acer Monument, napakahalaga nito mga boss. Ang taas ng damage boost ng triangle shot nyo dito. So i-filter nyo lang mga boss yan lagi dito sa fewest medals, tapos punta kayo sa triangle shot. Ayan, didilaw yan dito mga boss para malaman nyo or magbiblink yan kung ano yung mga triangle shot na runes. So pagka ganyan mga boss, bigyan ko kayong sample. Ayan, for example mga boss, sisimulan yung i-build yung triangle shot runes nyo. So unahin nyo lang to, yan yung pinakauna nyo kunin. Ayan, triangle shot 8% damage yan mga boss, sobrang laki yan. Tapos ayan, triangle shot dito boss, tapos dito, tapos dito, tapos ito yung pinakahuli mga boss. Pero kulang pa ako sa sa medal kaya di ko pa siya makuha. Yan. So dali, ang laki niyan mga boss. Imagine no. So 8% dito, 8% dito, 8% ulit, 8% ulit. So kung apat 'yon mga boss, that's ano na, 32% na plus 8 ay hindi pala triangle shot. So plus 8% pa dito sa pinakahuling ito. So 40% sa runes alone pa lang. I mean 40% triangle shot bonus damage na kayo. So sobrang laki niyan mga boss. I-priority niyo to. I-progress niyo mga boss yung medals at saka contribution niya. Yo.
So yan yung tatlong basics mga boss. Unang-una yung sa equipments, pangalawa is yung sa refine, tapos pangatlo mga boss is yung Acer Monument. Yan, yung runes dito. Tapos mga boss, pwede nyo ding unti-untiin to. Ito, it's something na i-maximize nyo lang siguro pagka talagang late game na. Pero ayan, pwede nyo unti-untiin to mga boss. Itong adventure handbook. So paano ba natin papataasin yung attack dito? So madali lang naman mga boss, pero ano siya, expensive siya, no? So sa headwares, ayan, pwede kayo mag-craft ng mga headwear na merong deposit na attack. Ayan, katulad nito mga boss. Pagka na-craft nyo siya tapos dineposit nyo, meron kayo attack plus 6. So magko-contribute yan, tataas ng tataas yung dito mga boss. So mas lalong tataas yung attack nyo. Yan. Tapos ayun mga boss, ito yung pangalawa dyan, yung mga cards. So ang gawin nyo mga boss, spam nyo talaga yung Oracle Dungeon para makakuha kayo ng mga cards. Ayan, pagka nalulot nyo siya or na-unlock nyo yung card or pagka dinedeposit nyo, meron kayong mga attack dyan mga boss. Ayan, katulad nito. Ayan, attack dito pero attack yung kailangan natin. Ayan mga boss, napakalupit nitong vocal card na to. Ayan, attack plus 1% pag na-deposit. Tapos pagka na-unlock nyo siya, ayan, attack plus 8 na din. So tataas yung attack nyo dito mga boss. Pero ayun mga boss, huwag nyo na lang madaliin to kasi very expensive yan pagka nag-craft kayo ng mga headwear. Focus muna kayo sa equipment nyo for now. So bigyan ko na lang muna kayo ng damage test mga boss habang ito yung mga suot ko. Ito yung sinuot ko muna kasi ito yung pinaka F2P friendly na set or na equips. Kumbaga it's something na kaya-kaya nyong i-craft lahat. Yan, makacraft nyo ito lahat ng mga to, kaya nyong i-craft to eh. Tapos ito din, kaya nyong i-plus 12 or ayun, magpupulot nyo lang naman to sa rip. So kayang-kaya mga boss. Tapos ayan, Acer Monument mga boss, ayan. Madami namang sources ng gold medal at contribution. So magugugol nyo din yan. So yun, quick damage test lang tayo mga boss, walang food back. Sa ano din pala mga boss, sa plagiarism, ang kinukuha ko mga boss is yung level 8 Enchant Deadly Poison. Yun yung gamit ko para pag kami party ako ng mga mech, hindi ko mapapatungan yung overtrust nila. Kasi yung iba kasi na Shadow Chaser, overtrust yung kinukuha nila. Pero sa akin, EDP na lang yung kinuha ko para hindi ko mapapatungan yung overtrust pagka meron akong mga kaparty ng mech. Kasi mas mataas yung level ng overtrust nila eh. So mas maganda na yung overtrust na lang nila yung gamitin natin kaysa ma-overlap natin siya ng lower level overtrust. Yun mga boss, so quick damage test lang tayo. Alam ko wala naman yata akong food buff dito. Ayan, wala tayong food buffs mga boss. So EDP lang, tapos damage test. Ayan mga boss, so far yan yung damage ng triangle shot natin. So yun lang naman for this video mga boss. Sana makatulong sa inyo, lumakas yung triangle shot nyo. Imagine nyo na lang mga boss, pagka may food buff pa kayo, mas lalong lalakas yan. So yun, salamat sa panonood mga boss. Good luck sa journey nyo sa ROMC. Kita kits in game. Salamat!